morning po muli sa bawat isa. Welcome po muli dito sa Omicron Church. Morning devotion. Welcome po sa, welcome. Good morning po sa mga nanonood sa live, online, at sa mga manonood pa later. Good morning po sa ating mga kapatiran. Naka-join ngayon. Salamat sa Diyos, sa white at nakapasok. Mga mahirap makapasok, naka-join. At salamat, binigyan tayo ng Panginoon na maka-join. Ano po, ang bawat isa sa atin. Inayos niya ang mga wifi. Ano po, salamat po sa atin. At naka-join ka ngayon. At talaga andun yung puso niya na maka-join. Noong isang araw po yung nakarandog ba pa kayo. Salamat po sa Diyos opportunity na maka-join ka ngayon. At Sis Annalie, dito po sa Japan. Sis Janet, taga Japan, good morning. Sis Ana, Sis Ling, Brother Paz, sa mga taga-Pinas, good morning po. Kay Sis Marical, kay Sis Ruby, at kay Lulu Caso, Ohio gozaimasu. Have a blessed Monday po muli. Ohio gozaimasu, Lulu Caso. Wala na masabi. Ohio gozaimasu, good morning. Happy to see you po, Nina, Parishides. Usually going to Shiman. Sis Mary Grace, good afternoon from America. Sis Mai, Sis Maridel, ang ating exhorter today ang magbabahagi ng ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Ating kapatid na nasa Pinas po, Sis Maridel. At siya po ang magbibigay ng testimony po ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. Sis Rhea, Sis Annabel, Ateng, and Nanay Lolita, good morning po. Pinasin po si Nanay Lolita, good morning po. Po. Salamat po, Nanay Lolita. Nakasama ka namin. At salamat din po. Opo. Si Chang Emily wala po. Nakakapag pag wala si Chang Emily, ano? Si ating Angay dyan. Ayan. Sige po, mamaya mag-join na si Chang Emily. At paring na lang po sa available po. Sige po, halid naman po ng prayer. Sino pong nais na nag-lead ng prayer? Sis Annabel, nakakapag-pray ka po ka. Nag-lead ng prayer. Amen, okay. Hallelujah. First time ko mag-pray. Salamat sa Panginoon at binigyan ako ng pagkakataon. Amen. Sa umagang ito. Natunay nga, Lord, na blessed ako na ina-acknowledge niyo naman ako dito sa ating online na tunay nga na wala akong masabi kay Lord, thank you sa umagang ito. At salamat. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa umaga pong ito. Ginising niyo po kami ng malakas at buhay pa po kami sa umagang panibagong buhay na binigay niyo po sa amin. Sa amin pong paggising, andun po palagi, dala-dala po namin ang panibagong pag-asa. Natunay nga po, Lord, sa maghapon na naman po nito, balutin niyo po kami ng iyong mga banal na espiritu na tunay na ito po'y magamit namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Lalong-lalo na po, ang puso po namin palagi po nasa kapwa po namin ay palagi po kaming magpakumbaba, ano man po yung marinig namin ng hindi mga magagandang salita na tunay nga po, Lord, na hinihipo niyo po kami, ang puso po namin, na tunay nga po, Lord, andiyan ka po palagi na gumagabay po sa amin. Salamat po sa umaga pong ito, sa amang pong dako ng buong mundo, na tunay nga po, Lord, na natutunghayan niyo po ang bawat isa po sa amin, na tunay nga po, Lord, ng iyong mga anak, na tunay nga po, Lord, na ikaw po ang aming inuuna sa buhay po namin, Lord. Lord, ang iyo pong gagamitin sa umaga po nito na maghahayag po ng kanyang testimony. Bigyan niyo po siya ng double anointing, Lord, at nang sa gayon, Lord, kung ano man po yung ginawa niyong sa kanyang buhay, Lord, na tunay nga po, Lord, pagpalain niyo po ang buhay niya. At sa gayon, Lord, ang kanya pong mahihiyahayag ay ito rin po ay magsilbing
kalakasan din po namin, maging aral din po namin sa buhay po namin. Lord, salamat po sa bawat isa po na nanda dito, na tunay nga po Lord na sa ganito pong pagkakataon kami po ay nagkakaniig-niig, nagsama-sama po sa iisang layunin. Lord, salamat po sa umaga po ito at pagpalain niyo po ang bawat isa na nakakatunghay po ng aming mga panalangin. Salamat po Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Tatay magsabi ng Amen, amen, amen. Ayan, salamat po. Miss Annabel, punong-puno ng pag-asa na ang Diyos, ang banal na Espiritu ang maglilid sa atin, magagabay sa atin, magtuturo sa atin, at kailangan lang daw po magkaroon tayo ng teachable spirit. Ano po? Tanggapin natin dahil ang salita ng Diyos, sabi nga sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at pabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam lang na iniisip at binabalak ng tao. Hebreo 4:12 po, at sa panalangin ni Ate, natanggapin natin dahil ang salita ng Diyos masakit man, pero itong magbibigay sa atin ng katagumpayan. Ano po, sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Amen. Amen, amen. Salamat po. Ayan. Good morning po sa mga bagong paso. Sis G, nasunta po ba? Si Brother pa, sa'yo na kanina na wala pa. Nalaglag yata. Ayan po, good morning po muli kay Chang Emily. Wala pong muli. Nalaglag, ayan, nalaglag. Good morning po, Chang. Ayan po. Sige po, dako na po tayo sa pinaka-puso ng gawain magbahagi ng salita ng Diyos. At ngayon man po ay ang testimony kung paano tumilos ang Diyos sa buhay natin. Amen. Sige po, please. Sister Zelda Mimiros, good morning po. Good morning po. Sige po. Ay na po. Ay, nagkakain. Morning po. Kinakabahan ako ba? Higap muna ako ng tubig. Kinakabahan ako. Kinakabahan sa testimony niya. Pero kahit paulit-ulit ko naman ang tina-testimony. Pag-testimony talaga para kay Lord, talagang dapat masaya tayo at kasi talagang nararanasan natin sa buhay natin. Pero mag-share muna ako ng birthday. Pag-open ko kagabi ng nasa tindahan kasi ako. Pag-open ko ng cellphone ko, nag-open ako ng Bible sa cellphone. May nakaano na verse. Kinuha ko na at sabi ko pwede kong ma-share, no? Basahin ko po sa Kawikaan po, mga Kawikaan, chapter 4, verse 7 po. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Amen po. Nung binasa ko po, parang sabi ko nga, ito yung kulang sa akin. Ito yung kulang sa akin dati. Wala akong pang-unawa Parang ang kitid ng utak ko, hindi ko naiintindihan yung mga bagay-bagay. Kasi po, nung hindi pa ako nakakilala kay Lord, nandito pa ako sa Pilipinas. Parang hindi ko nauunawaan yung buhay ko. Parang andun lang ako lagi sa punto na ang iniisip ko lang yung bagay dito sa mundo. Wala si Lord. Set aside si Lord. Pero alam kong may Diyos. Yung lahat ng lakas ko, ginagamit ko para makuha ko yung mga bagay. Hindi ko sinasama si Lord. Wala siya. Alam ko lang na may Diyos. Alam ko lang tumawag na, Lord, tulungan mo ako ganito. Pero wala akong intimacy sa Kanya. Hindi ako nakakarinig ng mga Bible verse. Hindi ko naririnig yan. Kasi nga po, Katoliko ako dati. Pag napunta naman po, wala naman akong masyadong naiintindihan. Kasi nagsisermon lang si Father. Tapos siya lang din yung nagbubukas ng Bible, di ba, sa Katoliko po. Parang wala talaga akong naiintindihan. Hanggang sa yung lahat ng
lahat ng trabaho, halos pinako ko na. Kasi ang gusto ko po, mabigyan talaga yung family ko. Kasi wala namang ibang magbibigay sa kanila, dahil ako nga po yung breadwinner. Talagang iginagawa ko po yung pamilya namin dahil mahirap lang po yung family namin. As in, walang-wala. Pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kain. Pagka hindi ka talaga kumayod, wala kang mapupundar. Hindi ka mangutang, hindi ka magkakameron, parang ganun. Kaya ang nasa isip ko po, trabaho na magtrabaho, bigyan yung family, hanggang sa nag-security, pasok ako lahat tinda kung ano-ano, lahat ng bagay, nagkakantin ako, lahat ginagawa ko po. Hanggang sa naisipan ko nga mag-abroad, na hindi naman sumagi sa isip ko talaga yon, na kahit kailan di ko pinangarap mag-abroad dahil ayoko namang umalis. Pero nung nauso yung Taiwan, nakipila ho ako sa mga ka-Taiwan. Nakatatlong pila ako doon dahil pinagaling ko lang sa duty ko sa security. Pumila ako ng ilang sa Manila pa. Pero nandito ako sa Laguna. Pagkatapos ng duty ko ng gabi, babiyahin ako po Manila. Doon ako matutulog sa kalsada para lang pumila sa interview. Ginawa ko yun. 3 times ko pong ginawa yun na feeling ko, kaya ko. Hindi ko sinama si Lord. Hindi ko siya hiningian na, Lord, samahan mo ko. Lord, samahan mo ko, mag-interview ako. Parang wala lang. Sa akin, dahil ko nga po nauunawaan, kagaya nga dito sa sabi ng gantong verse, kailangan mo talaga kunin yung unawa. Wala po ako nun eh. Hindi ko siya nauunawaan yung buhay na kung paano ang mayroong Diyos sa buhay mo. Kaya, 3 beses akong pumila sa Century Hotel. Doon ako natutulog sa kalsada, ang usok, ang daming tao. Hindi lang naman po ako, sobrang daming libo ang napila doon. Para lang mauna, gabi pa, nandun na ako. Kasi ang pagpapapasok sa hotel, alas 6. Mag-good start pa siya, mga alas 8 pa, ganun pa. Di sobrang puyat mo. Hindi talaga po ako nakapasa-pasa sa pag-a-apply na yan sa Taiwan. Pero, nung sinabi ko, ayoko na nga, hindi na nga ako mag-a-abroad. Bumalik po ako sa pagsisecurity, nag-ulit ako, na duty ulit ako. Nung sabi ko, hindi na, titigilan ko na. Pero nung pagbalik ko po na yun sa pagsisecurity, mayroong aplikante doon na nag-a-apply siya bilang interpreter ng Hapon. Ngayon po, wala pa rin sa isip ko. Pero yung katawan ko talagang gusto, may eagerness na mabago yung buhay ko. Pero alam ko siguro, hindi ko lang ako nauunawaan. Pero alam ko, kumikilos yung Diyos sa buhay ko kasi nakikita niya yung effort ko. Siguro iniisip ko lang na parang wala lang. Pero si Lord, inano niya sa akin na, anak, hindi kita pinapayagang makapunta ng Taiwan dahil hindi ka para doon. Baka mapariwara lang din ako doon. Kaya po nung pagtanong ko dun sa nag-a-apply kung saan siya nag-aaral ng Nihongo, naturo niya agad sa akin sa Prudential. Right away, binuksan ko yung computer dun sa reception namin. Tapos tinignan ko yung Prudential, hinanap ko. Alam niyo yung kilos ng katawan ko, parang ginagay ako ni Lord, pero hindi ko po yun nauunawaan. Hanggang sa pag-think ko na maraming applyan. Sabi ko sa officer ko, sir, bukas hindi ako papasok kasi final interview ko sa Japan. Sabi ko, absent po ako. Nagtinangaling pa ako. Pero, alam niyo po, talagang nasamahan ako nila ng mga time na yun. Pagdating ko po doon, alas 10 na ng umaga. Late na yon sa mga aplikante kung tutuusin. Pero pagbigay sa akin ng papel, pinirmahan ko, exam ako. Pag sa exam, pasa agad. Balik ka dito, interview mo sa employer. Alam niya, sabi ko, ang galing naman, parang wala effort. Pagpunta mo lang doon yung effort mo, parang ginay pa ako ni Lord. Kasi bago ang Prudential, inuna ko po yung malapit na agency dito, yung AAA. Which is nag-antay ako ng matagal. Kasi maaga akong dumating doon. Tapos, hindi na okay yung aking edad. 30, hanggang 30 lang sila doon. 31 na ako that time, sa 31 ko. Sabi ko, sa akin na lang po yung aking, hindi ako mag-hurt. Kasi parang ewan ko po, siguro nga ando na si Lord, hindi ko lang talaga nauunawaan. Sabi ko, akin na lang po yung resume ko, taalis na lang po ako. Punta pa ako sa iba. Yung araw na yun, hindi nasira yung loob ko, dumiretso pa rin sa Prudential. At ayun nga po, pagkatapos ko sa Prudential,
natanggap agad ako. At pagbalik ko, final interview doon sa doon sa employer, November po yun ay. September. Nung nag-apply ako ay November. So, holiday na. Kaya, balik ka ng January. Yun. Pagbalik ko po noon, interview, wala, as in, alam niyo po, wala talaga kasi nag-duty pa ako ng puyat-puyatan pa, pero talagang sa exam, sa interview ng employer mismo, sa math, na pag-exam ko, hindi ako marunong sa math. Pero denied niya ako kasi kung dapat math. Ano po, no? Tapos yun nga po, yung sa pagsama sa kanila, Lord, dahil yung sa math na yun, hindi ako talagang matalino sa math. Tapos problem solving pa po. Pero, nasagot ko agad. Nasagot ko. Ang talino, nasagot ko agad. Tapos, nung aribato na yung hapon, nagtumil na siya, Maro, nagtumaribato. Pagdating sa akin, Maro. Sabi ko, ano kaya yung Maro? Kasi yung mga katabi ko, bato-bato. Sabi ko, ano kaya yung Maro? Pero pag labas namin, sinabi sa amin na kayo ang pumasa. Parang, alam niyo po, nung hindi ko pa siya nauunawaan, napaka-ingot ko pa. Parang hindi ko lang, thank you Lord, pero hindi ko lahat i-read sa kanya. So, talagang wala pa akong pangunawa po na to. Pero sa padalit sabi, natanggap po ako hanggang sa nakarating ako sa Japan. Tapos po, dahil nga hindi ko pa rin siya nauunawaan, doon na ako sa Japan. Alam niyo, puro paghihirap pa din yung kalooban ko. Wala pa si Lord sa akin. Hanggang sa kumikita ka, padala lahat sa Pilipinas, padala. Then aside lagi ang sarili ko. Hanggang sa yung tungkol sa kaperahan, may pera ako, pero hindi ako masaya. Hindi, kulang. Parang laging may something sa puso ko na, may space. Hindi ko talaga maano, sabi ko, ba't gano'n? May pera na ako. Nasasend ko na sa family ko, pero ba't parang napapagod ako na araw-araw trabaho, bahay, padala. Ganun lang. Parang sabi ko nga, hanggang sa beses na ako umuwi ng mag-isa na lang ako, wala akong kasabay. Doon ko kinausap si Lord. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Ano bang plano mo sa akin? Magtatrabaho na lang ba ako lagi para sa pamilya ko? Parang hindi ko makita yung pamilya ko. Wala bang saka sa akin? Hindi kasi ako masaya Parang nandito na ako, pero hindi ko pa rin nauunawaan yung mga bagay. Hanggang sa, yun, yung time na kinausap ko dito na nagkakaroon ako ng purpose ko. Doon, dumating yan sila Ate Janet hanggang sa nakilala ko na nga sila na nagkukwento na si Ate Janet doon sa church, doon sa kay siya, yung kinakwento niya na yung mga sa Bible, about kay Ruth, kay basta mga kwentong Bible. Natutuwa ako kasi parang nare-relate ko yung sarili ko, parang, ganun pala yun. Parang, magkakaroon ako ng knowledge about the Bible. Tapos hanggang sa nakasimba nga po ako. Na unang-una nagsimba ako sa inyo, tenado sa homie na pinay din ako ni Pastor. Talagang, alam niyo yung unang pasok ko, choir naman ho ako sa sa church namin sa Catholic, pero hindi ko nararamdaman yung init, hindi ko nararamdaman yung Holy Spirit. Pero yung doon, yung worship ko nga pala, iyak ka na talaga sa kung iba-iba yung dating dito. Hanggang sa pinag-pray over ako, hanggang sa tinanggap ko nga si Lord. Nung time na tinanggap ko si Lord, doon po talaga nabuksan yung emptiness doon sa heart ko. Parang na-feel niya talaga na siya yung pumuno doon sa kakulangan. Kasi yung pagod, after nun, parang alam ko na, parang nagkakaroon ako ng, parang alam ko na yung purpose ko. Parang, ito yung kulang talaga sa buhay ko. Kahit anong sigta mo, kahit anong lakas ang ibigay mo, hindi ka talaga, makukuha mo yung bagay, pero may kulang talaga. Kasi hindi mo alam hindi mo nauunawan yung mga bagay-bagay. Kasi wala si Lord talaga sa buhay mo. Hanggang sa okay na po, nakilala ko na si Lord at yun po yung binago niya sa akin, yung personality ko talaga, unang-una naman. At pagkakakilala ko sa kanya, yung personality ko, bago. At nung nandito na nga po ako sa Pinas, umuwi ho ako, talagang marami pa rin yung tibo. Ang
hanggang so dumanas ako ng talagang sumadsad ulit ako. Nang pagbalik ko ng Pilipinas, sumadsad ako kasi wala akong naipon. 200,000 lang yung dala-dala ko pa uwi. Eh, yung mga pinapadala ko kasi pinagpapagan ng bahay ng magulang ko, ng apartment nila. Bigay ko naman po sa kanila, wala naman sa akin. Pero ang nadala ko lang talaga, 200,000 pa uwi. Tapos ibinili ko pa ng bahay na sira-sira. Hindi ko kaya napapagawa hanggang sa konti-konti pa lang. Tapos nung uwi ako doon, tumaray ako sa isa sa apartment na at yung kakapura. As in, pagbukas mo yun na lahat-lahat, kita mo na yung bitukan ng bahay. Wala kang matatago. Ganun ako talaga. Hanggang sa naranasan ko po ulit yung kahirapan na yung anak ko, na bagong anak ako nang bilang ng trabaho. Alam niyo, parang nag-out ako kay Lord, na ko kay Lord, pero bakit nangyayari pa rin yung mga gagawin ko? Lord, parang at gano'n, nagkaroon ako ng anxieties or postpartum. Yung anak ko, pinapalo ko yung baby pa siya. Pag umiiyak, naririnig ako. Wala akong pampagatas sa kanya. Na ano ako, parang pakamatay na lang kaya ako. Kasi parang bumalik ako sa punto na ano ba itong nangyayari sa akin, Lord? Hindi ko maarok. Kumbaga dati may pera ka, okay lang, padala mo lang sa kanila. Pero nung ikaw na, ba't gano'n, wala pa rin. Wala man lang magbalik sa'yo ng... Pero di ko ako iniintay. Dahil nga po marunong akong kumilos sa sarili ko. Kaya lang syempre, na ano ko, wala. Alam niyo kung hindi talaga ako akita ng mama ko ng pagkain sa taas, baka kami kakainin. Hanggang sa, tapos ang dami pang naniningil sa akin, mga utang-utang, nagka-utang-utang na ako dahil wala nga akong kaperahan. Napagod na naman ho ako. Nawala, nag-doubt ako kay Lord. Hindi ko naintindihan. Tapos, pero, inisip ko na lang, wala na nga. Parang, ewan ko kung saan ako makakarating, kung saan ako dadalahin ng mga pagsubok na to. Tapos, meron pala dito na basahin ko yung isang verse po na pinakamaigsing verse sa Bible. John 11:35. Jesus wept. Tumangis si Jesus. Umiinig din pala po si Jesus, no? Siguro. Kung verse to, kasama niya tayo sa saya, sa lungkot. Kumbaga, lagi din siyang nandyan. Kung baga nahihirapan ako, ganun din si Lord. Siguro, sinagamahan niya din ako na, anak, tumatag ka lang. Nandito ako. Kumbaga, kasama mo ko lagi. Hanggang sa, yun nga, yung dun pa kami sa prayer room, yung kay Lassie Love, nag-umpisa ulit na dun mabuhay ulit ako na mausama talaga nila ako na araw-araw prayer, yung naumpisahan ng pag-attend ulit araw-araw. Doon ulit ako binuhay ni Lord. Doon ulit na naramdaman ang presence ni Lord sa buhay ko talaga. Na nung naunawaan ko na siya, na ibigay ko kay Lord lahat, na wag na akong magdadal, doon po ulit ako nakalaya. Simula nung naintindihan ko si Lord, andito ka lang, andito lang ako, anak. Kahit anong pagsubok yan, hindi ka mawawala, hindi kita bibitawan. Pero niya, nakaisip nga ako magpapamaling ka eh. Kailangan ko ng pera. Eh, talagang walang-wala, may nag-offer na pag Malaysia ka, dito lang, sa bar ka lang. Diyos ko, buti na lang po may prayer room at doon ko na-share. At lahat sila nag-share na huwag mo gagawin yan, huwag kang pupunta na ang hawak mo lang sila. At awa nga po ng Diyos, hindi ako tumuloy sa Malaysia. At kaya ayun po, talagang pinagpapala ni Lord, pinilis ako ni Lord kasi inalis ko yung doubt talaga sa puso ko. Nagkaroon kasi ako ng pagka po kasi ang tao, dumadating sa punto ng pagiging emosyonal mo, sumasadsad ang buhay mo, nawawalan ka ng financial. Alam niyo po parang bumibitaw kasi tayo kay Lord eh. Kaya ang problema, ayun, nade-depress tayo. Pero po, nung bumalik ako at kumapit ulit ako kay Lord, hanggang sa araw-araw pa rin itong paglulubos natin. Ang laki ng naitulog ko sa buhay ko. Ang laki ng progress. Kasi nawala sa akin yung interest sa pera. Yung interest sa trabaho, na kailangan magtrabaho, kailangan kumilos ako kasi parang sa pamilya ko, ganun. Hindi na po. Simula nung bumalik ako at talagang tinanggap ko si Lord, wala nang doubt, everything binigay ko sa Kanya. Kasi pagod na ako, hindi na ako makatulog eh. Nag-iisip na ako na hindi maganda.
Noong pong pagpasok ko ulit sa prayer room namin, alam niyo po, binigyan ako ni Lord ng kapahingahan. Matulog ka anak, matulog ka na. Yung mga nanganiningil sa'yo, pabayaan mo sila. Hanggang sa, ayun na po, dire-diretso ang binigay sa akin ni Lord. Sinamahan niya talaga ako sa lungkot, sa saya. Hanggang sa ngayon, dire-diretso po ang biyayang binigay sa akin ni Lord. Simula nung isinorender ko everything sa Kanya. Sinorender ko lahat ng bagay sa Kanya. Hindi na ako nag-aalala. Hindi ko na ginamit yung sarili kong kalakasan, yung sarili kong pag-iisip. Pinapasal ko yung sarili ko. Pinagay ko kay Lord lahat. Lord, ikaw lahat ang mangulang sa buhay ko. Pangunahan mo yung buhay ko dahil sa'yo na ako naniniwala. Yun lang. Wala akong pera ngayon. Okay lang. Nakapag-share pa ako sa iba na okay lang yan kapatid, ako mawala rin. Pero hindi ako nag-aalala dahil ang Panginoon na andyan. Alam niya kung anong pangangailangan meron tayo. Kaya po, ngayon, kung Nalubat na po. ngayon sa Nalubat na po. Nalubat na. sa paliit na parang cake yung tinuturuhan ko dati. Pero ngayon po, nang ibinigay ko kay Lord, Sorry po, malulubat na po ako. okay po, ngayon po, unti-unti, no? Idinadiretso niya po yung daan ko. Idinadiretso niya yung buhay ko. Ngayon, kahit wala akong pera, masaya na ako. Alam ko na, parang natagpuan ko na yung purpose ko. Natagpuan ko na talaga si Lord sa buhay ko. Na kahit wala yung mga bagay na yan, hindi ko man makuha yung mga bagay. Andito na sa Lord sa buhay ko. Feeling ko mayaman na ako. Iyan po yung pinakang sa buhay ko ngayon. Ngayon po, hindi ko ma-imagine na titira ako sa ganitong bahay. Hindi po akin tong bahay. Pero hindi ko na-imagine na titira ako dito. Tingnan niyo naman po yung bahay. Ang kusina, ang layo. Samantalang yung bahay ko, kusina lang, buong kusina lang. Tingnan niyo yung kusina. Ganito lang kalaki yung bahay ko dati. Pero dito, kusina pa lang. Pero dati sa tinitirahan ko, parang ito na ang bahay ko, kusinang ito lang. Alam po, iyan po yung pangilos ng Panginoon, no? Pagka hindi po tayo bibitaw sa Panginoon, huwag po tayong magmadali sa buhay natin, sa mga pinagdadaanan natin. Talaga pong kunin natin na yung hintayin natin ang perfect time ni Lord. At talaga pong ibibigay niya yun. Hindi ko po ito in-expect at hindi ko rin hiniling na ganito. Pero more than doon sa ina-expect mo ang ibibigay sa iyo ni Lord. Kaya po, nagpapasalamat po talaga ako kay Lord sa pagkakakilala ko sa Kanya. Talagang ginagawa niya. Unang-una na po yung personality ko. Yung po yung talagang naramdaman kong pagbabago sa akin. Yung personality ko, yung pagkaunawa ko sa mga bagay, yun po yung binigay ni Lord na wisdom sa akin. Anak, unawain mo yung mga bagay-bagay. Huwag lang yung sarili mong kaisipan. Dahil di mo maaarok ang isip ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord sa lahat ng mga binigay niya sa akin, sa patuloy niyang pagbibless sa akin. Kung minsan naman po ako'y nadadaba pa rin. Minsan po talagang hindi pa rin ako, mayroon pa rin tayong katawan tao. Pero ang pagbabago ko hinihingi agad kay Lord ng tawad. Lord, patawad po. Lord, salamat po. Meron ng ganun. Kung before, wala. Sarili mo lang lagi. Pero ngayon po, pag may Diyos ka sa buhay mo, everything, credit to the Lord agad. Pag may nagawa ka, sorry Lord. Pag may nangyaring magandang nangyari, napakasimple, salamat Panginoon. Yun, ganun na po yung naging buhay ko ngayon. Kaya, hindi ako mayaman po, no? Pero sa puso ko, napakayaman ko dahil kasama kong Panginoon. Amen. At doon ako sa langit. Doon pakayaman natin lahat. Doon sa heaven kasama ang Panginoon. Na po, eto na, teka lang. May basahin pa po akong verse, no? Itong binasa po kagabi to ay John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Kagaya po nung nakwento ko, no, namatay ako. Namatay na ako dati. Pero dahil nandiyan si Lord, binuhay niya ako ngayon at talagang lahat ng mga nakaraan ko ay wala na yun, patay na yun. Dahil tinanggap ko siya, buhay na buhay po ulit ako ngayon. At nandito ako sa inyo ngayon
na nag-share ako sa inyo dahil yan ang po ang pagbabago ng Panginoon. At ito pa po, no, ituloy ko lang po itong John 11:26. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Amen po, no? Tanong po, sinasampalatayanan mo ba ito? Opo, no? Sa akin po talagang sinasampalatayanan ko yan. Na talagang yung dating madahil ay wala na yung patay na yun. Muli niya po akong binuhay sa pagkakakilala ko sa kanya. Muli akong nabuhay at talagang hindi na po ako mamamatay. Kung yung katawang tao na lang natin yun. Pero ang pananampalataya natin at pagsama natin sa Diyos sa kalangitan, buhay na buhay po tayong lahat doon. At yun lamang po natin. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless po. Salamat, Lord. Sa umagang ito, nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-share. Hindi maging emosyonal. Talagang ako napakaiyakin ko. Kasi po talagang, sabi ko kanina, Lord. Kagabi kasi, inaano ko na, Lord, mag-exert ako, mag-testimony ako sa'yo. Huwag mo akong paiyakin. Kagabi po, iniyak ko ng lahat habang nagdadrive ako. Naiyak ako. Sabi ko, Lord, ayokong umiyak kasi ang hirap magsalita pag naiyak. Inubos ko na po kagabi habang nagdadrive ako. Sabi ko, Lord, kasi hindi ko po talaga hindi ko talaga maiwasang hindi umiyak. Kasi po, kinukwento ko yung mga pangyayaring binigay ni Lord talagang, nararamdaman ko kasi yung presence niya na niyayakap niya ako lagi sa lahat ng pagsubok na napagdaanan ko. Parang napaka-imposible nito pero binigay niya sa akin. Kaya parang feeling ko talaga buhay si Lord, kasama ko siya lagi, na every time na nahihirapan ako, niyayakap ako ng Panginoon. Tapos binibigyan niya talaga ako ng kasagutan sa mga problema ko. Kaya yun po. Kaya Lord, salamat po na itawid ko na hindi ako umiyak. Kaya yun po, no? Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Papurin po sa Panginoon. God bless sa inyo ating lahat po. Yun lamang po. Salamat po. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Papuri lahat sa ating amang nasa langit. He is really our present help in times of trouble. Napakabuti po ng ating Panginoon. At muling nasaksihan natin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Grabe. Alam niyo po ba ang tanong yan sa akin ni Maridel noon? Te, ganito na lang ba talaga ang buhay ko? Ito na ba talaga lang ang purpose ko? Ang magtrabaho? Ang tumulong lang sa iba? Imbang wala na. Kasi nasa puso niya, syempre kaligayahan niya na magpaligaya ng iba, no, tumulong. Pero sabi niya, wala na ba ako ibang purpose sa buhay ko? Ito na lang ba talaga ang buhay ko? Ano po? Hanggang sa natagpuan niya ang tunay na purpose sa buhay niya. At ngayon, tunay na ang kaligayahan niya. At hindi na po ito sa pera, hindi sa tao, hindi sa sitwasyon. Nakita na niya, natagpuan na niya ngayon. At ngayon, malakas na ang loob niya sabihin, fully confident, that alam ko na. At alam ko na makakasama ko ang Panginoon pagdating ng panahon. Amen po. Sa buhay niya, naranasan natin na ang closed door sa buhay niya, yun pala, redirection yun ng Panginoon. Tandaan po natin, closed door is redirection of God. Kasi kapag ilang ulit po siyang nagpagal, imagine niyo po, grabe, graveyard yan eh. Night shift, kasi nga, security guard siya. Sa gabi. Tapos, wala nang tulugan, diretso na sa pila. Para lang makapag-Taiwan. She's looking for an opportunity na mayahon ng pamilya niya, na po. Ilang ulit niyang ginawa yung 3 beses. Without thinking, without asking God. Walang wisdom, walang gabay na nagmumula sa Panginoon. Galing sa Kanya. Sariling lakas, sariling pag-iisip. Pumupunta siya doon. But God closed the door for her. Kahit na anong apply niya, kahit anong sabi niya sa interview, hindi siya nakakapasa. But suddenly, bahala ka na agad. Alam niyo po yung bahala ka na agad,
ano po no, powerful. Imagine mo, wala ka na pong gagawin, hindi ka mag-iisip, hindi ka magpaplano, sunod ka lang ng sunod sa agos ng buhay. Yung tipong kung ano yung tugtog, yun din ang sayaw. Di po ba? You cannot dance nang sa sarili mo lang kita mo nag-mellow yung tugtog, tapos panay ang para kang funky dance ang sayaw mo. Di po ba? Hindi bagay, awanay, di ba? Pero kapag sinabi mo, bahala ka na agad. Sunod ka na lang. O, sabi daw, dito daw. Di sige, punta ka na. Di po ba? Sabi nga po, naihalimbawa nga po natin yung yung nalulunod. Di ba? Kapag yan nagpapasag-pasag, ang hirap i-save. Dalahin sa pangpang. Pero yung taong nahimatay na, dadalahin mo lang siya. Susunod lang yan kung saan mo siya dalahin. Mas madali pong i-save ang taong ganun. Kahit po sa spiritual, madaling i-guide ang taong sumusunod lang. Pinagkakatiwala niya ang buhay niya sa Diyos. Pero yung mga ang daming diba? Alam mo yung na yan, yung mga pero na yan sa buhay natin. Kasi, teka lang. O diba yung ganito? Ang daming mga hadlang, alam niyo po, yan yung humahadlang, nagpapabigat, nagpapatagal sa plano ng Diyos na maganap sa buhay natin. Amen po. At kapag yan ay nadidelay, ito po ay pinoproteksyonan tayo ng Panginoon. Hindi pa tayo handa, kaya hindi niya pa ibinibigay. Siguro po kung noon na ibigay na sa kanya kay Maridel ngayon, yung biyaya niya, wala din pong matitira kasi all out siya lagi. Hindi na siya iba yung focus niya. Iba yung pananaw niya sa buhay. Amen po. Pwede pong pakishare. Ecclesiastes 3:11. Mangangaral, chapter 3, verse 11. Pasensya na po kayo sa boses ko. Medyo nag-concert kami ng Sabado, kaya medyo namamalat. Ayan po. Basahin ko po sa English, no? He has made everything beautiful in its time. He has made everything beautiful in His time. Yes. Sigad lang po ang magbibigay sa atin ng magandang resulta, magandang kasagutan, magandang plano. Lahat po yan maganda. He has made everything. Pag sinabing everything, lahat po talaga. Everything. Wala pong, sa parte lang naman tong kumikilos ang Panginoon. Pero dito sa part ng hindi pa. Hindi pa kumikilos ang Panginoon. Hindi pa napapakinggan ng Panginoon. No. In everything po, God is working beautifully in His time. Kami sama numiwasawa, minaw, taiken dekimas. Demo, kami sama no tokides. Diba? Sa panahon ni God, hindi sa panahon natin, hindi sa paraan natin. Kaya magtiwala lang po tayo sa Kanya because certainly we will experience His goodness, His good works. Hindi lang yun. Minsan, miracle pa talaga ni God. Kiseki mo. Taiken dekimasu. Mararanasan po natin yan. Sabi nga po dito, kaya ingatan natin siya. Ang ating verse for today na isinare ni Sis Maridel sa Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this. Get wisdom, and whatever you get insight. Ayan po. Marami kasi, ang ganda naman ng verse na to, pero lumilipas lang, pinupuri lang, hindi ina-apply, hindi nararanasan. Amen po. So let's get insight. Kunin natin kung anong matututunan natin. Kunin natin kung anong nais ituro ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, nung nandun kami, nagtatrabaho kami yan, nila Sis Maridel, hindi po yung, ang sinishare ko sa kanila, tingnan niyo po yun wisdom comes from the Lord talaga. Hindi po ako doon nag-share na
Jesus save your life. Hindi ganon. Alam niyo po, mga kwento ng pag-ibig ng buhay ni Ruth, ano po, ni ano yung napangasawa ni Boaz. Basta, mga kwentong, mga kwento po sa Biblia ang naisishare ko sa kanila. Kasi habang nag-work sila, napapagod, di po ba? Kaya sabi ko, sige, kwentuhan ko na lang kayo ng mga istorya nila. Mga love story ni Boaz, di po ba? A Night with the King. Di ba? Hindi, sinong mag-evangelize ng ganyan? Di po ba? That's also wisdom that comes from the Lord. So sila ay matamang nakikinig. Kahit yun namang hindi nakikinig, kahit papano pumapasok sa puso't isipan niya. Hindi ko alam. Yun na pala, hindi ko pa siya masyadong kakilala nun si Maridel. Hindi ko pa alam ang buhay niya. Di po ba? Yung pala, problema pala niya yung love life niya. Di po ba? Kaya wag po kayo mag-aatubili na mag-share. Bakit mag-share ako? Bakit love life ni Ruth? Hindi ba? Bakit yun ang ikikwento ko? Bakit love life ni Esther? Ba't yun ang ikikwento ko dito? Mag-evangelize ako. Hindi po ba? Just go with the flow kung anong sinasabi sa iyo ng Panginoon. Yun ang ikwento mo, yun ang i-share mo. Kung buhay mo, yun ang i-share mo. Wag lang yung buhay ng kapitbahay mo. But if it helps, also, okay lang. Hindi po ba? Sometimes nababanggit ko po, part of my, sa pinag-uusapan natin, na ihahalimbawa ko po. Ano po? Pero sabi nga, sa Ecclesiastes uli, balik na naman tayo sa Ecclesiastes. Move forward, chapter 7, verse 12. Ano po? Mangangaral. Mangangaral, 7:12. Mangangaral 7:12, Ecclesiastes 7:12. For the protection of wisdom is like the protection of money. Wow. Sino po dito ang nag-iingat ng yaman? Ganun din daw po natin pag-ingatan ng ating wisdom that comes from the Lord. Amen? For the protection of wisdom is like the protection of money. And the advantage of knowledge is that wisdom preserves the life of who has it. Na-preserve ang buhay ni Sis Maridel. Once she heard already ang kabutihan ng Panginoon, she once was saved. Na-save na po siya, okay na. Kaya lang lacking pa talaga ng wisdom. Ano po? Pero dahil nga po, na kompleto ang wisdom, na totally complete, pero na-fulfill, na-filled siya ng wisdom that comes from the Lord. Her life was saved. Sabi niya, ano ba? Yung iyak ng anak niya, nakakairita na. Kasi wala siyang maipadede. Wala siyang maipakain. Wala siyang maitulong sa pamilya. Even herself, she is in need. Tapos meron pang need sa paligid niya. Hindi na niya, alam po ang dumating sa kanya, wisdom from Satan. Magpukpok ka. Pumunta ka doon sa ibang bansa. Buti na lang nung mga time na yon, nakapasok siya. Sa prayer room. Nai-add namin siya doon na araw-araw nakapag-pray. Alam niyo po, salita talaga ng Diyos, napakahalaga sa buhay natin. Ang taong hindi kumakain, talagang nangangayayat. You don't need Monjaro, you don't need kahit na pa. Kapag hindi ka lang talaga kumain, ewan ko lang kung hindi ka mangayayat. Ano po? At si Sis Maridel, yung knowledge na natanggap niya noon, yung wow. Amen po. Nagkakagulo na sa baba. Amen. Ayun po, sorry po. Yung knowledge na natanggap niya, nawala. Actually, hindi naman nawala. Napatungan ng pag-aalala, napatungan ng mga bagay dito sa mundo. Opo, tama, napatungan lang. Because once we've received it from God, it will never take it. God will never take that away from us. Nandyan na yan. Andyan na po yan. Ano po? Kaya lang, katulad ng pag-ibig, nandyan na yan. Napapatungan lang ng galit, napapatungan lang ng inggit, pero ang pag-ibig nandyan na yan.
tinanggap na natin si Jesus sa puso natin, nandyan na yan. Kinandaduhan na natin yan noon hindi na yan naalis dyan. Yun nga lang, hindi natin siya pinagagalaw sa buhay natin. Natatakpan ng pag-aalala, natatakpan ng kung ano-ano mga bagay dito sa mundo. Kaya hindi siya makakilos, hindi natin siya marinig. But then, the moment you repent, isa-isa mo yan tatanggalin, magpa-function na uli yan. Mararamdaman mo na uli ang init ng pagmamahal ng Diyos, ang protection niya, ang knowledge, ang pag-care niya, ayan uli. Kaya yung taong sinasabi mong hindi ko yan mahal, sa totoo lang mahal mo yan, kaya ka nga nagagalit I hate my stepsister noon, grade 4 ako. Inaapi si Aika ng mga kalaro niya. Pero siyang pinagagalitan ko. Bakit? Kasi maging matapang ka, lumaban ka. Huwag mo ngayang magpaapi ka. Pero hindi naiintindihan yun mga kalaro niya. Kala nila kampi ako sa kanila. Pero ang in my heart, mahal ko yung stepsister ko. May inampun kasi si mama noon. Ilang panahon lang naman. So, naiinis ako kapag inaapi siya. Not because anything else, for anything else. Ayoko lang na inaapi siya. Kaya nagagalit ako sa kanya. I want her to be strong. Para wag niya maranasan yun. Ano po? So, yung pag-ibig na yan, nandyan yan. Kaya nung na-realize niya uli, nagbasa na uli siya ng Biblia, lumapit uli siya sa Panginoon, nag-start siyang mag-repent. Nawala na naman yung mga pag-aalala niya, nawala lahat, at doon na naman siya tumatag. Nag-start na naman siyang mag-rely sa Panginoon, the voice of the Lord. Sabi nga the voice of truth tells me a different story. Diba? Iba-iba yung sinasabi ni mundo, pero iba din ang sinasabi ng Panginoon. And then, she was moved by the verse. Ano yun? Jesus wept. Yun po yun sa English, kahit sa English mapatagalog. Sa Tagalog yata, 3, Sa English, 2 lang. Jesus wept. Siya'y umiyak. Jesus wept. Kaya alam niyo po, pag naramdaman yung pag-ibig ng Panginoon, wow, siya pala ay nakikiisa sa nararamdaman ko. He felt me. He knows what I'm feeling. He knows my situation. Kasama ko siya. Hindi niya ako pababayaan. And then, you'll begin to trust her. Subukan niyo pong mag-open ka ng problema mo sa isang taong, kasalanan mo kasi, ganyan, diba? Hindi ka matutuwang mag-open sa kanya ng problema mo. Pero kapag nag-open ka sa taong hindi pa nga nagsasalita, pero umiiyak na dahil nararamdaman yung nararamdaman mo, lalo ka mag-open. Mapapalagay ang loob mo, diba? And that is the God that we have. And that is Jesus. Kaya nga siya, nagkatawang tao, alam niya ang pagiging human. Naranasan niya ang kahinaan ng mga tao. Kaya nga, meron tayong, Matthew 7, na ilang ulit man tayo magkasala, ganun din niya tayo karami na patatawarin. At ganun din niya tayo nare-require, magpatawa din tayo sa kapwa natin. Amen po. Maraming salamat mga kapatid. At sa kabutihan ng Diyos, tayo nga po ay kanyang patuloy na ginagabayan. Let's just wait patiently. Divinely waiting po. Divinely waiting. Wag na yung waiting na nagwi-waver. Pag ganon yung pag-wait. Ngayon, yes, another day, magwi-wait tayo. Kinabukasan, God, ano ba yan? Ang tagal na. So, tandaan po natin, not yet for God, it doesn't mean no. Not yet means mada, no henjiwa, dame janay. No janay na. It means, chotto mate. Chotto mate te kudasai. Just wait patiently. Po? And when we choose God's wisdom and His perfect timing, certainly our lives will be preserved. Amen po. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na tayo ay tunay na makapaghintay at hanapin talaga natin ang wisdom na nagmumula sa Panginoon. The beginning of wisdom is this: get wisdom
And whatever you get insight. Amen po. To God be all the glory. Tayo po ay manalangin. Tenno to sama. Watashi tachi no kokoro no negayo kite kudasai. Kite kudasate kansha shimasu. Thank you, Lord, for hearing, for the desires of our heart, and helping us, O Lord, na magtiwala kami sa inyo, Panginoon. Pagtiwalaan ka sa iyong perfect timing, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Tunay nga po sa bawat verse na nababasa namin, tulungan nyo kami na makuha namin ang bawat insight, ang message mo na nire-relay mo sa amin, na gusto mong matutunan namin, because you care for us, you love for us. Hitori-torio, mimamotte kurete, aisharete, kansha shimasu. Tunay nga po, Panginoon, na ang pag-iingat mo sa amin ay hindi nagmamaliw, hindi napaparam. Ang pagpapatawad mo, you keep on dreaming for us. Lagi ka, Panginoong, nandyan sa amin. Your plan will succeed sa aming mga buhay. Help us, O God, na magtiwala, na maging tunay nga, Panginoon, na kami maging tunay na alagad mo. Teach us, O God, to seek your wisdom, O Lord. Wisdom, O God, na nagmumula sa iyo. Chiye o onegai shimasu. Tasuke o onegai shimasu. Help us, O Lord. Wisdom, O Lord. Give us, O God, what it is lacking. Ibigay niyo po ang kulang sa amin. Ibigay mo ang mga kulang sa amin, O God. Kung kulang kami ng wisdom, let it be wisdom, O God. Kung kulang kami ng pag-ibig, let it be love, O God. Kung kulang kami ng patient, O God, sa paghihintay, give us, O Lord. Give us, O Lord, patient, O God, as we wait, O God, sa mga kasagutan, O God, sa aming mga panalangin, sa aming mga sitwasyon. Now we can see Sis Maridel, O God, yung dating gaposporo niyang bahay. Ngayon, Panginoon, gapabrika na ng posporo, Panginoon, ang tinitira niya. Pero hindi na bago. Hindi na bago ang pananaw niya. Hindi na bago ang way of life niya. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa magulang. Patuloy pa rin siyang namumuhay sa mababang status, Panginoon. Ganun pa rin ang pamumuhay niya, Panginoon. Kaya maraming salamat. Because you gave it to her in a perfect timing. Dahil kung noon, nakagawa siya ng mga bagay na hindi lugod sa inyo para lang sa pera. Now, it's totally different, oh God. And it's because of the training. Kunren oketakara. Majime ni kanri dekimasu. Thank you so much, oh God, sa pinagdaanan niyang hirap sa buhay. Ngayon, she can manage the money that she has right now. Hindi siya nito patataasin ng ilong, hindi siya payayabangin, at hindi rin siya dadalahin ng perang ito sa maling paraan. Thank you so much. Dahil meron kaming isang Maridel na halimbawa, isang testimony that we can relate right now in our lives. Nakikita namin ngayon, magiging hope din namin ito, magiging inspirasyon din sa amin. At ngayon nauunawaan na namin. God, thank you so much sa kunren na ito. Sa aming mga trials, sa aming problems, hardships, difficulties. Because it's your training, oh God, sa aming mga buhay. You are transforming us to a better version of ourselves. You are transforming us, teaching us. It's our training, oh God. Upang kami mapalapit sa inyo. Mas tumawag kami sa inyo, Panginoon. Sa aming, Panginoon, paghubog mo sa aming mga buhay, sa aming mga pag-uugali, sa aming mga pag-iisip, oh God. Although it looks like a hardship to us, it's really hard. It's like a shipwreck situation in our lives. Pero ngayon, naunawaan na namin. You want us to be near you, closer to you, and be transformed, be firm, right? Having a right attitude, having a right character. Maraming salamat, Panginoon. Truly, it's an inspiration, O God, to us. At truly, it's a confirmation, O God, na yung mga nararanasan namin ngayon, ito po pala, Panginoon, ay kasagutan. Hindi parusa, hindi pagpapalo. Kung hindi kasagutan, but
not in a beautiful package. Minsan ang hinihintay namin kasagutan mo, Panginoon, napakagandang regalo na nakabalot sa napakagandang package. But indeed, inside is your perfect plan, is your perfect will sa aming mga buhay. Hallelujah. Kampi kina jinseyo matemas. Hallelujah. Soto gawawa boro-boro nandes kedo. Kampi kino jinseyo nakawa matemas. Thank you so much, O God, sa buhay na ito na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Now, O God, we repent sa mga pagkukulang namin, pag-doubt namin. Right now, O God, nagre-repent po kami. Humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa pag-doubt namin, sa pagpili namin sa sariling daan, sa sariling desisyon, sariling oras, sariling panahon, sariling pag-iisip. Right now, O God, help us, O God, to really rely on you, O God. Depend on you all the time. All the time, O God. In every situation, we will ask you, O Lord, help us, O God, to have that kind of mindset, that kind of heart, O God, sa buhay at puso namin. Maraming salamat, O God. Korekara, kami sama shika, yodanemas. Hallelujah. We will rely on you alone, O God. Thank you so much, O God. Thank you so much, Holy Spirit. Thank you so much, Jesus. Sa akin po mga kapatiran ngayon, O Lord, kayo pong mangusap, kayo po, Panginoon, na mag-guide sa amin. Michibikesh teo kudasai, higuro mimamote kudasai. Guide us every step of the way, O God, and guide us, O Lord. Hallelujah. Sa bawat desisyon, sa bawat gagawin namin sa aming buhay. Tadurits kurumade until we reach our goal. And that's your goal, O God, to be with you in heaven. Help us, O God, to look beyond this mountain-like problem that we have. Look us beyond. Help us to look us beyond, O God, the door that's blocking in our way. Ano man ito, Panginoon. Koeru yoni. Taskete kudasai. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, O God, sa mga kapatiran ko na nandito, kay Ate Lily, Ate Ana, Ma'am Joy, Mimi Rose, Ate Maria, Panginoon, Ate Annabel, kay Brother Paz, O God, kay Sweet Mary, Panginoon, Sis Mais, kay Chang Emily, kay Sis Cathy, Panginoon, kay Sis Rhea, Panginoon, whatever it is, O God, physical problem man ito, Panginoon, sabi mo nga, isa kang Diyos at ang tanong mo sa amin, is there anything that I can't do? Fukano ko to wanay. With God, everything is possible. Hallelujah. Maging sa buhay ko, Panginoon. Kay Sis Ruby, Panginoon. Kay Lolo Kazu. Kay Ate Ging, Panginoon. Kay Sis Maridel. Thank you so much, O God, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nanonood sa live, Panginoon. Kay Ate May, Panginoon. At sa iba pa, Panginoon. I can see their name, O Lord. Maging sa mga kapatiran namin na wala dito, ang aming asawa, ang aming mga anak, the people that we love, the people that you've entrusted to us, O God. Help us, O God, to be your instrument, O God. Shimobe, Yoni, O God. Katulad, Panginoon, ng pagtingin mo sa amin bilang alagad mo, tagapaglingkod mo. Deshitoste, O Lord, kami po ay susunod. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na masunurin, O God. Istagay Yoni. Walang question, no question at all. Kami po ay susunod. Kami po ay magtitiwala sa inyo. Maraming salamat po sa gagawin mo pang works and wonders and miracles in every lives of my brothers and sisters, O God. Maraming salamat po. Special mention po sa mga taong galit sa amin, sa mga taong nagda-doubt sa amin, Panginoon. God, buksan mo po ang mga matang espiritual nila, Panginoon, upang makita nila that they are being slaved, O God, by the enemy, O God. Kung kami man po ay nagkakasala, hindi kami perfect, O Lord. But then, use that, O God, upang sila rin ay mabuksan ang side ng pag-ibig nila, Panginoon. Sabi mo nga, love the sinner, hate the sin. We are not perfect, we sin, of course. We are not perfect. We have our weaknesses, O Lord. Pero tulungan niyo po kami na hindi galit ang maramdaman nila sa amin, kung hindi pag-ibig, pag-unawa, at saving. We need also saving. We are not perfect. We also need mirror upang makita namin ang aming mga kamalian.
ang aming mga kahinaan. We need also help from our brothers and sisters. God, tulungan niyo po, wag magamit kami ng kaaway na maging stumbling block ng mga kapatiran namin na sila rin ay natitisod sa aming mga kahinaan. Help them, O Lord, na imbis na magalit, mahalin nila kami, tulungan nila kami, so that we can be also a better version of ourselves as a disciple that you've called us to be. Maraming salamat po. Kung tinitingnan mo kaming ambassador, Panginoon, let it come to pass in our lives. Hallelujah. Maraming salamat po. Ibinabalik ko po ang lahat ng papuri sa inyo. Salamat sa proteksyon ng aming mga buhay. Salamat sa wisdom. Mimamote korete, chie o itadaite, kansha shimasu, subete wa kami sama ni sasagemas. With all this, O God, ibinabalik namin sa inyo, Panginoon. Thank you so much. God, maraming salamat din po sa buhay ni Sis Eden, O God, na binigyan mo ng panahon na makasama namin ngayon, makahabol siya, maipanalangin namin siya. Ano man ang mga pinagdaraanan niya ngayon, you will give her the divine waiting patient, O God. Maraming salamat po. At ano man ang mga pangangailangan niya, katulad namin, kami po ay maghihintay patiently. Kami po ay magtitiwala sa inyo. Maraming salamat until we see your wonderful works in our lives. Meno maede, kami sama no miwazo mimas. Hallelujah. Sonohima de tanoshimi mateimas. Hallelujah. Until we see that day, we will wait. Masaya kaming maghihintay. Hallelujah. To God be all the glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, ako po ay bababa lang mga kapatid dahil nagkakagulo na sa baba. Hindi naman nagkakagulo, no? Maglilinis po kasi i-renovate yung aming parking sa baba. So, I have to move my car. Lilipat ko po siya ng parking. And take this time to share your testimony. Babalik din po ako kaagad. Ayan, narinig ko na po. May mga car na nag-aalisa na. Sige po. Maraming salamat po. It's supposedly ulan ang ngayon, weather forecast. Kaya hindi ko inalis. Pero umaraw po, kaya tuloy ang koji. Tuloy ang ang pag-renovate ng aming parking. So, sige po. Ayan na yung queue. Ayan na yung aking queue. Ito na. Thank you, Lord. God bless you. Ingat po, ingat. Amen. Ingat po. Thank you. Thank you, Alam niyo po, nakita ko, ang nagrema sa akin ngayon is, alam niyo, pagka every living creature, every living thing, no? Bawat nilalang na may buhay, aso man yan, matanim man yan, basta may buhay, basta bawat may buhay na nandito sa mundo, when it comes to the brink of extinction, ibig sabihin, kapag ito ay naghihirap na or nanganganib na mawala, ang mapupunta, ang iniisip, ang kanilang gagawin is to survive. No? Talagang to survive. Kasi, paano ka naman magpapalago kung ikaw ay papunta na sa pagkawala? So, ang iisipin talaga natin is to survive. We must survive first. And then, pag tayo ay nag-survive na, doon na, may pagpipili ka na, ano ang gagawin mo? Will you keep on surviving? Or will you stop surviving sapagkat nakasurvive ka na and continue to try ang lumago na? No? Ang nakikita ko po rito is, may babasahin po akong talata sa inyo, no? Sa Mark chapter 5. Napakaganda po nito. No? Ito, they went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit come from the tombs to meet him. No? May tao daw na doon na ninirahan sa mga libingan. Nung makita niya si Jesus, tumakbo siya papunta sa ating Panginoong Jesus. No? This man lived in the tombs. No? Ibig sabihin, itong tao ito, naninirahan siya sa mga kasamaan,
sa kalungkutan, doon sa nanirahan, and no one could bind him anymore. Wala nang makakapagtigil sa kanya. Parang tayo din noon. Walang makakapagtigil sa atin. Ano man ang gusto natin gawin. Magpakasama tayo, walang makakapigil sa atin. No? Not even with shame, na kahit ginapos na raw siya, hindi siya mapipigilan. Bakit? For he had often been chained hand and foot. Ginapos na siya sa paa. Ginapos na siya sa kamay. But he tore the chains apart and broke the irons on his feet. Pero pinuputol niya lang ang mga kadena. Ibig sabihin, ganun siya kasama talaga. Parang tayo din, na kahit pinagsasabihan na tayo noon, ayaw talaga natin papigil. No? Talagang gusto natin yung gusto natin. We are in the brink of extinction. Talagang papunta na tayo doon. Tapos anong sabi dito? No one was strong enough to subdue him. Walang sino man na mas malakas. Walang sino man, no one is strong enough. Walang sapat na kalakasan ang lahat na tao doon para mapigilan siya. Kasi napakasama natin, walang nakakapigil sa atin dati. Kung ano yung gusto natin, yun ang masusunod. No? Night and day, among the tombs and in the hills, you would cry out. No? Gabi, araw, hindi na siya natutulog. Parang tayo din noon, hindi na tayo natutulog. No? Lagi natin pinapasama ang ating sarili, lalo. No? Nahihirapan na tayo. He would cry out and cut himself with stones. Kinakat niya yung sarili niya with stones. Sinusugatan niya, parang tayo din. Nilulubog natin sa inom, sa bisyo. Talagang pinapahirapan natin ang ating sarili. Unti natin pinapatay ang ating sarili. Pero sa verse 6, sabi niya, sabi dito, when he saw Jesus from a distance, kung makita niya ang ating Panginoon, anong ginawa niya? He ran and fell on his knees in front of him. Tumakbo siya, hindi palayo, pasalubong at lumuhod. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" Tayo din, no? Dapat tatakbo tayo. Kapag tayo ay ganun, tayo ngayon, nahihirapan tayo, patakbo tayo sa Kanya. Luluhod tayo sa Kanya. Tanungin niya, ano ang gusto mo mangyari sa akin, Panginoon? No? Ang sabi ng ating Panginoon sa Kanya, "Come out of this man, you impure spirit." Umalis ka sa mga espiritu, sa katawan ng tao nito. Kaya nga, doon tinanong siya, anong pangalan mo? My name is Legion, dahil napakaraming kami. Dito po, itong taong ito, na sinasaktan ng kanyang sarili, na napakasama niya, no? Lumapit siya kay Jesus, ano ang nangyari sa kanya? Binago siya ng Panginoon. Binago siya ng Panginoon, binilisan siya ng Panginoon, sapagkat siya'y hubot-hubad dahil nakalanan. Hubot-hubad siya, walang asaway. Ito sa vision, talaga parang tayo din, hubot-hubad tayo sa harapan ng Diyos dahil tayo napakamakasalanan. Para tayo mga basahan sa harap ng Diyos. Pero kapag tayo ay lalapit sa Kanya, babaguhin tayo ng Diyos. Kagaya sa mga nangyayari sa atin ngayon, dati, para tayong itong taong ito, na walang ibang iniisip kundi ang sarili, walang ibang gagawin kundi ang sariling gusto. Pinasaktan natin ang ating mga sarili, mamamagitan ng mga masasamang ginagawa, sa masasamang bisyo, masamang iniisip, laging masama ang balak, laging masama ang iniisip ng kapwa, pinapatay natin ang ating mga sarili. No? Pero once nakita natin si Jesus Christ, malayo pa lang, ito yung nakikita ko sa iyo, Sister Maridel. Tumakbo ka malapit sa Kanya, lumuhod, at tinanong, Lord, yun ang sabi mo kanina, Lord, ano pa ang gusto mong gawin ko? Di ba? Nakita na ng ibang tao eh. No, nakita ng ibang tao, nung makita nila, ang taong ito na hubot-hubad, hindi matino ang pag-iisip. Ngayon, nakabihis na, kasama na si Kristo. Ngayon, matino na magsalita, kasama na si Kristo. No? At ang mga sandaling yun, dahil pinago siya ng Diyos, ang unang sumagi sa isip niya, sasama ko sa iyo, Panginoon. Sasama ko sa iyo. No? Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? The demon-possessed, begged to be with him. Ito yan, Lord, sasama ko saan ka man magpunta. Pero anong sabi ng Panginoon? Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had
ito yung ginagawa natin ngayon. Sinishare natin ang mga testimony. Sinishare natin ang ating mga mga pagkikilot ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Dati gubad tayo, wala tayong matinong kaisipan. Bakit sinasabing walang matinong kaisipan? Sapagkat wala tayong ibang iniisip kundi ang magkapera. Wala tayong ibang iniisip kundi ang magkapanloko. Wala tayong ibang iniisip kundi ang magsaya sa sarili. To enjoy ourselves. Pinapatay natin ang ating sarili. Sinusugatan natin ang ating mga sarili. Not with stones, but with vices. Sinusugatan natin ang ating mga sarili. Not with stones, but with pride. Sinusugatan natin ang ating mga sarili. Diba? Pero, the moment we see Jesus, tumakbo tayo sa harapan niya, lumuhod, hindi tayo tatakbo palayo. No? Kaya yun, hallelujah. Kaya nga sabi sa ang salita ng Diyos, di ba sabi, ang salita ng Diyos, na napakaganda. Ano ang sabi niya sa Psalms 119, chapter 97, I think, yung sinare ko ngayon, no? Sa ating, napakaganda po ng ating devotion, ngayong umaga, sabi dito, mga awit, 119.97, O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw, sa maghapon ay siya kong iniisip. Ibig sabihin, huwag lang natin basahin ang salita ng Diyos. Dapat magkaroon tayo, ma-inlove tayo sa salita ng Diyos. Ang ganda po na magiging resulta sa buhay po natin. No? Let us not only read the scripture, but be in love with the scripture. Kaya nga, sabi ni Salmista, araw-araw, buong maghapon ko dyan iniisip. Ito yung sinasabi, na wisdom, magkaroon ka ng insight sa wisdom, magkaroon tayo, pagbubulay-bulay, karunungan ibinigay ng Diyos sa atin. No? We have already survived, nakasurvive na tayo. Now, let us strive to thrive. Magsumikap tayong lumago. Kasi pinasurvive na tayo ng Diyos, nakagawa na natin siya. Let us continue, no? Hindi po, ito po narinig ko kay Diga Hernandez, no? Sabi ni Diga Hernandez. Diga Hernandez yun. Success without sacrifice is not success. Hindi yan galing sa Diyos. Kasi sabi raw, when Jesus was tempted in the wilderness for 40 days, no? Sabi ng kalaban sa kanya, I will give everything that you see. Bibigyan ko ang lahat ng kayamanan na nakikita mo. Lumuhod ka lang sa akin. Walang sakripisyo. No? Walang sakripisyo. At ang ibig sabihin na sakripisyo dito ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ang pagsunod sa kanyang mga utos sa atin. Kung yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Because sacrifice is not measured in wealth. Sacrifice is not measured on the assets. Success. Success is not measured on money. Success is not measured on the assets, mga ari-arian. Success is not measured on wealth. Kayamanan, hindi po namin measure. Hindi na nasusukat ang success, ang tagumpay. Success is measured when you have peace in your heart. Success is measured kapag ikaw ay panatag ang kalooban dahil kasama mo ang Diyos, kagaya sa mga nangyayari sa atin ngayon. Let us always remember that, no? Na ang tagumpay na sinasabi ng Diyos ay ang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang magkaroon ka ng kapayapaan that transcends all human understanding. Magkaroon ka ng peace of mind na kahit ikaw ay nasa gitna ng laot na inaalon, nasa gitna ng laot na kahit napakalakas ng bagyo, andiyan pa rin ang kapayapaan sa iyong pag-iisip dahil alam mo, hindi ka iiwanan, di pababayaan man. Yan ang tunay na success. Yan ang tunay na tagumpay. Sinabi mo kanina, the shortest verse, Jesus wept. Totoo po yan. Kaya kung babasahin natin, pag inilayan natin ang talata, Jesus wept. Tumangis. Ibig sabihin, huminto rin siya. No? Hindi siya patuloy na umiyak. Ibig sabihin, nung siya ay kumangis siya, pero he didn't stay in that stage of being sad always. Nagkaroon ng katapusan ang kanyang pag-iyak. Lumigaya din siya. No? So, every time that we weep, no? Kaya nag-isip when tumangis siya, in past tense, natapos niya. Tapos na siyang uyak.
No, sinabi lang doon na umiyak siya, tumangis siya. Hindi siya tumangis, dapat ganun din tayo. No? Huwag tayong mag-dwell sa sadness, huwag tayong mag-dwell, huwag tayong manatili sa kalungkutan. Hanapin natin ang salita ng Diyos. Dapat ibigin, mag-inlove tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay, nagbibigay kapayapaan, nagbibigay direksyon ng ating mga buhay. Kaya nga sabi ng salmista, iniibig ko ang iyong mga utos. Iniisip ko siya sa buong maghapon. No? Kaya kapag tayo ay may nabasang talata, let us gain wisdom and insight from it. Namnamin natin ang salita ng Diyos. Ano ba ang tinuturo mo sa salita mo ngayon, O Lord, na magpapabago pa lalo sa aking buhay, na mas lalo pang mailalapit ko ang aking sarili sa iyo. Amen? Salamat po ng marami, Sister Maribel, sa isang napagandang testimony. Nawa ay patuloy po tayong ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Amen, praise God. To God be all the glory. Amen. Maraming salamat. Maraming salamat. Grabe. Fire. Fire talaga si Brother Paz. Hindi, ano yun? Hindi ko na alam ang Tagalog. Hindi humuhupa. Ganun ba yun? Bukas. Amen. Sabi nga, yung isang kausap yung isang kausap nung nagarang araw, no, nagkaroon kami ng fellowship, napakaganda ng fellowship namin, sabi niya, Brother Buzz, nahihiya ako mag-chat sa'yo o tumawag sa'yo kasi akala ko suplado ka. Sabi ko, hindi po. Mukha lang po ako suplado. Hindi po ako suplado. Always po available kapag meron pong nangangailangan ng prayer, gano'n, no? Amen. Good morning, good morning. Ayan, maraming salamat. Tandaan nyo, laging available si Brother Paz. Amen. Sis Marie, thank you. Grabe, nakailang labas-pasok pa mga kapatiran ngayon. Pero sa awa ng Diyos, we succeed. Tuloy pa rin tayo. Andito pa rin. Hallelujah. Ayan, maraming salamat po. Brother Paz, sige po, mga kapatid. Kung sino pa ang nais. Amen. Sige po. Kasi ako sa kasi bumili ako ng ice cream. So kaya, medyo malayo-layo na kami ng konti ngayon sa kami hasinan. So kinikilig ako na hindi ako nakapag-heart kasi nga ayoko nang naghahawak sa habang nagpapalik. So talagang pinakinggan ko yung iyong testimony. No? Sabi nga ni kanina ni Bonnie, pinipilit daw natin mabuhay, no? Pinipilit daw natin makasurvive, diba? Ako ang nagrema sa akin dito that time na hindi mo pa, wala ka pang relasyon sa ating Panginoon, pero kilala mo na siya. Gano'n naman tayo, no? Pinipilit nating makasurvive para mabuhay. Pero ang hindi natin namamalayan na we realize bilang believers na yung mga time na yun, pinipilit nating makasurvive. Hindi natin na tayo ay patay eh. Tayo ay namamatay. Habang pinipilit natin makasurvive that time, pero tayo namamatay. Hindi natin alam tayo namamatay. Habang tayo, pinipilit natin yung sarili natin gawin ang lahat ng bagay para tayo ay mabuhay. Pero hindi natin namamalayan, in spiritual, tayo pala'y namamatay. Diba? Kasi nga, iba nga yung pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan natin. Iba yung kaisipan niya sa kaisipan natin. Ngayon, we are not trying to survive by ourselves anymore. Why? Because we already know that all source, these things, no, ay siya ang ating good provider. No? Pero syempre, hindi naman mauupo lang tayo na wala tayong gagawin. Of course, lagi kong sinasabi na we must dig our own ditch. But of course, before we dig that ditch, ay kailangan palagi natin iaasa sa ating Panginoon yung guidance ba? No po, Lord, ano po ba ang dapat gawin? Saan po ba ako dapat maghukay? O ibig sabihin, ano po ba trabaho ibibigay niyo sa akin? No po, Lord, ano po bang task ang ibibigay niyo sa akin na or trabaho para
ikabuhay ng aming pamilya din, ano po. So, ganyan tayo ngayong mananampalataya na hindi na natin pinipilit na mabuhay tayo sa ating pansariling opinion na ikinamamatay na pala natin in spiritually, ano po. And the worst is ikinapapahamak pa physically, ano po. Katulad nung nangyari sa'yo, na-depress ka when you got home from Japan, diba? You didn't even know where to get money just to feed your baby that time. So, kasi, yung mga time na yun, kahit ako rin, talagang, hindi ako humingi sa Panginoon. Talagang, yung nakikita lang ng mga mata natin, yung mga madadaling bagay namin. So, maas lang ako sa mga sponsors. Pero ngayon, ang inaasahan natin syempre ay ang Panginoon na buhay. At nabuhay tayo, hindi lang physically, na wala pa sa atin yung kapahamakan, kundi nabuhay tayo maging sa spiritual talaga. Kaya tayo nagkaroon ng kontento, tayo ay maligaya, no? Kahit na tayo nakakaranas minsan ng hindi lang kasabang buhay, araw-araw ay masagana, hindi ba? Wala namang ganon, di ba? Kahit kami, hindi kami araw-araw masagana, di ba? They have times na, we're tired, di ba? Pagka medyo nagkakaroon tayo ng emergency, pero, hindi natin na iniinda yun, no? Hindi tayo natatakot. Bakit? Kasi, alam ng Diyos, kung anong pangangailangan natin bago natin hinihin. At hindi siya nagbibigay ng kulang, ano? At kaya hindi tayo nakakaramdam ng kakulangan, no? Kasi, siya yung nagpupuno and sabi nga sa atin, di ba? Masaya na tayo, maging maligaya tayo. Dahil kumakain pa rin tayo 3 times a day. Because yan, not only 2 times, 5, 6 times, diba? May mga morning snack pa, midnight snack pa dyan, diba? And then, ang nakita ko dun sa'yo, kahit na sinasabi mo na noon, maliit lang yung bahay mo, silaki lang yung kitchen mo dyan ngayon, para sa akin, may itutuloy ko pa rin yung isang blessing. Why? Kasi yung iba, walang bahay talaga. And then, yung iba talaga, sa tabi ng release ng tren, nakakita ko nung o kaya yung sa mga newsfeed ko, nakikita ko, yung bahay nila, pinagtagpi-tagpi lang, pero galing sila ng Saudi. Pag uwi nila ng Pinas, wala yung bahay niya, bininta ng mga kamag-anak niya, kawawa. Wala siyang bahay. Ang ginawa niya, yung mga tagpi-tagpi sako. Kaya, sabi ko, habang ni-share ka kanina, you're still blessed, si Maribel. I can see you still blessed. Doon sa punto na yon, may blessed ka pa rin kasi meron kang bubong, meron kang privacy, no? Meron kang disenteng bahay kahit na maliit. Kasi nga yung iba, as in wala talagang bahay. As in tagpi-tagpi. Hindi mo masasabing bahay. Mas maganda pa yung cage ng dog ko. Alam mo yun? Kaya talagang blessed pa rin ikaw sa kabila ng mga pinagdaanan mo. Nakita ng Diyos yung paghihirap mo, yung kasipagan mo, yung pagtsatsaga mo. Kaya nga sabi, di ba, sa Book of Lamentations yata yung nabasa ko kanina na mapapala daw ang mga tao na umaasa sa Panginoon, no? At kumukuha ng kalakasan sa Panginoon at ikaw yun na yun, no? Kaya naman pinagpapala ka and also congratulations din sa new journey ng iyong buhay, no? Kasi siyempre malapit ka ng ikasal and that's very important, no? At least, di ba, masaya ka na, kompleto ka na, di ba? Talaga namang pinagpala ka ng Panginoon. So, thank you sa yung testimony and stay na mag-share ka. Stay sharing your living testimony sa lahat. Kasi talagang marami ang nabibless sa testimony ng bawat isa. Marami talaga ang nakakakuha ng lesson dyan, no? Yan. Yung mga pagpapala ng Panginoon, yan, nakikita, higit sa lahat, yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Kahit na yung mga time na yun, hindi natin siya kilala, hindi natin siya binibigyan ng pansin, hindi natin siya mahal, no? Kasi hindi natin alam kung paano magmahal noon eh. Diba? So, napakabuti ng Panginoon sa buhay mo, Sister Maribel, and we are so happy for you. And yun lang po, and God bless sa lahat.
Amen. Kapag anak ng Diyos, blessed. Hallelujah. Praise God. Huwag po nating aalisin yan sa isipan natin. Lahat tayo, dahil anak tayo ng Diyos, tayo ay blessed. Ano po? Ano man yung nararanasan natin, ano lang yan, lies ng enemy, kasinungalingan, ng kaaway. Yan, totoo lang. Lahat yan gagamitin ng Panginoon para sa natin, kabutihan natin. Kaya, whatever it is that we are passing through right now, para po yan lahat sa kabutihan. Amen. Kaya, huwag po tayong maginawa. Okay. Ayan po. Maraming salamat sa insights, sa pagsama sa amin, at sa ating kapatid na si Maridel sa pag-share sa ating ngayong umaga. Ayan. Oo, kapatid, no, may madagdag ko lang po na. Tama nga po yung sabi ni Sis Mary. Na talagang dapat maging mapagsalamat tayo. Kasi, nung time na yun, hindi ko talaga na maisip. Kasi nga, nawala na po ako kay Lord, no, parang nag-down talaga ako. Kaya, yung mga small things, hindi ko na ma-appreciate yun. Pero nung nagbalik talaga ako sa Kanya, nung talagang pupulit ako sa Kanya, ngayon po talagang kahit napaliit talaga na pinagpapasalamat ko kay Lord bawat bagay. At bumukas talaga sa isip ko na, oo nga, blessed pa din ako kasi yung iba talaga sa tulay nga natutulog, wala talagang matuluyan, ni bubong wala nga sila. Talagang tapos yung iba talagang sa lansangan lang. Kaya nga po ngayon pagka halos araw-araw pagka nagpe-pray talaga ako, buong mundo, lahat Lord ng anak mo, Panginoon, na nasa lansangan ngayon pag umuulan, Lord, sana may mga shelter na may masiliwan sila dahil talagang wala, may mga taong ganun, sobrang kapos, sobrang masisiliwan man lamang. Minsan sa puno lang, minsan sa mga store na mayroon lang kaunting bubong, doon lang nakikisilong, no? Kaya talaga po ngayon, simula nung nagbalik ako kay Lord, lahat pinagpapasalamat ko sa Kanya. Kahit napakaliliit na bagay, kitang-kita ko ngayon na lahat yon ay blessings niya, lahat yon ay God. Kaya nagpapasalamat po kay Lord, sana po ganun din, maranasan din ng iba kung ano yung naranasan ko. Iba-iba naman po tayo ng sitwasyon, pero alam ko pong kumikilos ang Panginoon sa ating lahat. At kanya-kanya tayo ng ibinibigay ni Lord, sinisendon tayo mga tao na makakatulong sa atin, bawat isa. Alam po ni Lord ang mga naman pong ama na naghangad ng hindi maganda para sa anak niya. Kaya ang kailangan lang po natin gawin, manalangin, mag-intay sa perfect timing ni Lord. Amen. Salamat po. Amen, amen. Hallelujah. Let's be appreciative nga talaga. A gratitude heart. Grabe. Kapag mapagpasalamat tayo, talaga, grabe ang nagagawa nito sa ating buhay. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Sis Eden, nanood din pala si Sis Eden kanina. Ang aking hindi ko makita lahat kasi kung sino ang mga nanonood, pero maraming salamat po, mga kapatid. At ang aking cellphone, naka-on ang camera ko pero naka-block siya. Walang lumalabas na image. Pero ayan po, maraming salamat. Atin pong baunin ngayon at maging inspirasyon ng ating narinig na testimony ni Sis Maridel. Ayan. At mag-i-spread out po yan sa susunod. Kapatid niya, anak niya, always pray for your children. Ayan po. Ayan. God bless po. Kita-kita po tayo mamayang gabi at bukas ng umaga muli. Sa mga nanonood po, if you want to join us, just send a message kahit po kanino sa amin and add po namin kayo sa grupo. Ayan. To God be all the glory. Have a blessed day po.